Alright, good morning. Additional information and also a pointer sa atin because we received a comment saying na sir, dapat i-blowtorch mo muna bago mo ilaga yung mga joules. What we're seeing right now, ito yung pina-air dry natin magdamag na pork joules na gagawin nating bagnet. And yes, tama naman na i-blowtorch kasi that's a major no-no sa atin na makapag-serve tayo ng mga balahibo yung ating bagnet, no? So, ang mali lang doon based on my experience, huwag ka muna mag-blowtorch sa umpisa. Kasi as you look at the skin nung mga joules natin, nag-shrink pa siya. So, once na mag-shrink siya, doon pa lang lalabas yung mga nandun sa inner. Tingnan natin. Yung mga nasa inner nung balat. So, may mga lumalabas pa dyan na mga balahibo. Like this one. Yan. So, since nag-shrink yung balat, lumalabas pa yung mga buhok. So, anong gusto mong parating, Mondoming? Ang gusto ko lang parating sa inyo is the proper time for you to do a blowtorch dyan sa mga balat is after mo siya maboil kasi masasagad natin. Okay, masasagad natin. As you can see yun, nakalubog pa nga sa balat yung iba. So how much more kung fresh pa yung balat niya at di pa nagsishrink. So this is the proper time kami as may practice. Ito yung sinusunod ko yung mga balagyo. As you can see, importante yan because sometimes kasi yan, turn off sa mga customers, lalo yung mga masaselan ng mga customers. Medyo turn off sila dyan sa hindi natin masisisi. Siguro ganun talaga. Sino ba naman gusto kumain na may balahibo? No? Here's how it looks like. Mama, ilang kilo to? 100, no? Here's 100 kilos looks like. Pork joules. Ang brand po natin is Cooper, which is my brand of choice when it comes to joules. And that is a class A na pork joules. Ano pang kailangan malaman? Tingnan natin yung ilalim. Kasi kapag yan nag-touch dun sa drippings niya. So this is how drippings looks like. Yan siya. So this is a mixture of mga residue, yung mga drippings. Meron din para mga jelly and also may blood yan. So ilang sandali lang mabaho na yan. Yan yung iniiwasan natin mag-touch dun sa mga sinalang natin, kaya meron tayong strainer. So once na ginawa nyo yan, nagpa-air dry kayo, okay, may air dry pero nakatouch pa rin dyan sa sarili ng drippings, sigurado na yun, sureball na masisira yung babaho sa buong magdamag. Okay, make sure na makabili ka ng strainer. Kahit hindi pa kanyang strainer, lahat yan may strainer. Kaya siguro merong mga ilan sa atin, sir, magdamag yung pina-air dry, hindi pa bumasira yan. Yes, masisira yan kapag nakadirect doon sa mga drippings niya. Pero kapag hindi nakadirect sa mga drippings niya, magdamag, hindi siya masisira. Okay na okay siya. Tulad yan, tried and tested na yan. Kasi marami rin akong nasira dati na ganyan.
because of that mistake. So, hindi nyo na kailangan maranasan yun. While, you already know kung anong gagawin nyo. Mamaya, individually yan, kailangan ma-blowtorch yan. Okay? After frying, here's how it looks like. Okay, and also an additional information, no? Hindi po pare-parehas na characteristics at bawat brand. The reason why na kinukuha ko yung brand na to is malinis na ito eh. Meron lang minimal na mga balahibo na maano ka. Meron talagang mga brands na mas mura, which is Class B and Class C na mga pork jowls na mapapansin mo talagang mabalahibo talaga sila. This one, magandang klase itong Cooper. So, pero mahal siya ng 15 to 20 pesos. Pero okay lang. Much better. Yan. Then after nyan, ito pa yung iba. After namin yan, i-cool down namin yan. Then, papunta na sa freezer yan. Tapos kapag dadali na namin sa store, dadali namin ng ganyan. Ang gagawin na lang kapag gagawin yung bagnet, ikakat siya into cubes. Then, i-refry para maging parang chicharon siya. So, ganun ang ginagawa namin. That's how it looks like. And our concern, yung mga balabalahibo. Okay na siya. Malilinis. Malinis siya. Yung mukhang balahibo, pero hindi yan. Nagdikit lang yan. Malinis ang gawa ni Boss Buboy. Malinis ang gawa. Very good. Ilan pasalang mo dyan? Okay na to? So, yun na. Ito ang kinalabasan ng 100 kilos. Kapag na-prito. 1, 2, 3, and 4. 4. So, pa-plastic. Pag nag-cool down yan, pa-plastic namin yan. Individually ganyan. Pag dinala sa tindahan yan, i-refry. Pag-refry, i-portion. Pagka-portion niya, yun na. Pang-serve na yun. Titimplahan. Okay? Good style, goods. Sunod natin yung liempo. Anong kailangan nyo matandaan pag sa frozen liempo. Alright, that's all for today. Bye-bye.